JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Julio. Taong 1980, Valencia, Negros Oriental. Sa isang baryo sa gitna ng malawak at luntiang palayan na humalik sa mga siksik na bakawan, isang sulok na tila nakalimutan ng mabilis sa takbo ng mundo. Doon nakatira si Julio kasama ang ina na si Gladys at ang tiyay na si Lina. Ang kanilang tirahan ay isang simpleng kubo, halos nakandusay sa lupa, gawa sa nangingitim na kahoy at pinatungan na lamang ng pawid. Sa harap nito, may hagdanan na niluma ng ulan at araw. Sa ilalim ng dilim, madalas naglalaro at nagkukulong ang batang si Julio. Sa unang tingin, isa lamang karaniwang bata si Julio. Maliit, mahiyain, tahimik at madalas nag-iisa. Ngunit sa likod ng malalaking inosenteng mata, may nakatagong anino. Isang lihim na hindi alam ng karamihan. Bata pa lamang si Julio, nakakaramdam na siya ng mga bagay na hindi nakikita, ng mga presensyang hindi maipaliwanag. Wala siyang ama. Ayon kay Nanay Gladys, umalis ito nang hindi nagpapaalam bago pa isilang si Julio. Hindi niya kailanman nakita ang muka ng ama. At sa tuwing magtatanong tungkol dito, ang sagot ng ina ay palaging matigas at malamig. Huwag kang magtatanong tungkol sa tatay mo, Julio. Kalimutan mo na siya dahil alam kong matagal niya na tayong kinalimutan. Lumaki si Julio sa piling ng dalawang babae, ang kanyang ina at ang tiyahin. Si Gladys ay isang mananahi sa bayan na ang makina ay madalas marinig hanggang gabi. Habang si Tia Lina naman, nagtatrabaho sa munisipyo bilang clerk. Tahimik at maayos ang kanilang buhay. Walang ingay, walang galaw, hanggang sa napansin ng mga ito ang kakaibang asal ng bata. Isang hapon habang si Lina ay naglalabas sa likod ng bahay, sinasabayan ng kiskis ng damit ang lagaslas ng tubig. Napansin niyang may kausap ang pamangking si Julio sa ilalim ng hagdan. Naririnig niya itong bumubulong. Tatawa ng mahina, parang may sumasagot. Napatigil siya sa pagkukusot. Nilapitan siya nito. Sinong kausap mo dyan? Ate Alina, si Kiko po. Sino naman si Kiko, iha? Kaibigan ko po. Huwag niyo pong sasabihin kay nanay ha. Nahihiya po siya pag nakikita niyo eh. Doon tuluyang kinilabutan si Lina. Walang ibang bata sa paligid at siguradong walang ibang bata ang dumarating sa bakuran nila tuwing hapon. Nilapitan niya pa lalo ang ilalim ng hagdan. Tinangkang tanawin ng anino. Ngunit walang nakita kundi mga tuyong dahon, alikabok at lamig ng lupa. Kinagabihan sinabi niya ito kay Gladys habang naguhugas ng mga pinagkainan. May kausap na naman yung anak mo. Ang sabi niya yung kaibigang si Kiko. Wala naman akong nakitang kahit sino doon. Hayaan mo na ate, bata pa yan. Baka guni-guni lang. Sanay kasing nag-iisa eh. Kaya siguro nag-iimbento ng kalaro. Sana nga Gladys. Pero kung nakita mo lang yung itsura niya kanina, parang totoo yung kausap niya. May mga sagot pa siya. Parang may karap na buhay na tao talaga. Ngumiti na lamang si Gladys. Ngunit pilit ang ngiti. Dahil sa loob niya, may malamig na kaba na kumakalat sa dibdib. Pagkaraan ng ilang araw, napansin din ng ina ang kakaiba sa anak. Madalas itong magising hating gabi
nakatitig lang sa bintana para bang may inaabangan sa dilim. Paminsan, naririnig niya itong nagsasalita sa pinakatahimik na oras. "Anak, anong ginagawa mo dyan? Wala namang tao dyan ah. Kanino ka ba nakikipag-usap?" "Doon po sa lalaki sa labas. Sabi niya po, babantayan niya ako palagi eh. Mabait naman po siya, Nay. Nakangiti po eh." Parang may bumara sa lalamunan ni Gladys. Lumapit siya sa bintana pero walang nakita. Tanging alingaw-ngaw ng mga palakang nagkakantahan sa labas ang maririnig. Simula noon, naging mapanuri na si Gladys sa bawat kilos ng anak. Sapagkat sa tuwing tatanungin niya ito, pareho lang ang sagot ni Julio. "Kaibigan ko lang po. Mabait po siya. Nakabantay sa akin." Mabilis na lumipas ang panahon. Nagsimula nang pumasok si Julio sa paaralan. Nung una ay normal ang lahat. Tahimik lang siya at palagi mag-isa. Pero matalino at masunuring bata si Julio. Hanggang isang araw, napansin ng guro niyang si Sir Baron ang kakaibang kinikilos nito. Sa gitna ng klase, habang nagkakalkula sa pisara ang mga bata, biglang ngumiti si Julio. Kumaway sa bandang bintana. "Julio, sinong kinakausap mo?" Wika ni Sir Baron. "Si Kiko po, sir. Naroon po siya palagi o sa may puno." "Kiko, wala namang bata dyan, iho." "Andyan po siya, sir. Nakangiti nga po sa inyo eh." Napatigil ang guro. Paglingon niya, wala kahit sinong nasa labas. Ngunit nang mapansin niyang nanginginig si Julio, pinili niya na wag na lamang pagalitan. Kinabukasan, pinatawag ni Sir Baron si Gladys. Sa silid aklatan sila nag-usap. Ma'am Gladys, may napapansin po ba kayong kakaiba sa anak niyo? Lalo na kapag mag-isa siya." "Bakit po, sir? May kakaiba bang nangyayari?" "Napapansin ko kasi, madalas siyang may kausap kahit walang tao. Minsan, sinasabi niyang may kasama siyang kumakain ng baon niya. Baka, kailangan niyo siyang ipatingin. Mukhang hindi na po normal ang kanyang kinikilos." Umuwi si Gladys ng balisa. Sa pagdaan ng mga araw, lalo pang dumami ang kakaibang kaganapan. Isang beses, nakita niya ang anak na nakaupo sa sahig, nakatalikod sa bintana, nakangiti, habang may hawak na maliit na laruan. Isang kotse na yari sa pininturahang kahoy, laruang hindi naman nila pagmamay-ari. "Oh, saan galing yan, anak?" "Bigay po ni Kiko, para daw hindi ako malungkot." Dito na lubusang kinilabutan si Gladys. Kagad siyang pumunta ng palengke at bumili ng pulang sinulid. Pinasuot sa anak bilang bracelet. Ang sabi ng matandang nagbenta, panlaban daw ito sa masamang espiritu. "Suotin mo, anak, ha? Wag daw wag mong tatanggalin. Kailangan mo yan." Sumunod naman si Julio. Ilang araw lang ay bumalik na sa normal ang lahat. Ngunit minsan sa gabi, maririnig pa rin ni Gladys na may mahinang boses mula sa kwarto ng anak na animoy may kinakausap. Mabagal, may bigat ang paglipas sa mga taon. Hindi na lamang mahiyain si Julio, naging lubusang tahimik. Sa tuwing may bisita o kapitbahay na dumarating, mabilis siyang nagtatago. Madalas, matatagpuan siyang nasa ilalim ng malaking puno ng mangga sa bakuran. Nag-iisa, nakaupo sa ugat, nakatitig sa kung anong tanging siya lamang ang nakakakita. Hanggang sa dumating ang araw,
Kinausap siya ni Tia Lina. Julio, bakit hindi ka sumali sa mga pinsan mo? Naroon sila sa kalsada naglalaro ng tumbang preso. Masaya sila oh. Sumama ka iho. Hindi po ako pwedeng lumayo, Tia. Ang sabi ni Kiko, wag daw po akong aalis dito. Bakit naman? Ano ba ang masama kung sasama ka sa ibang tao? Di ba't gusto mong maging normal? Kasi may lalaki masama po dun sa dulo ng kalsada. Hindi niyo po nakikita pero gusto daw akong kunin. Nanlamig si Tia Lina mula ulo hanggang paa. Hindi alam kung ang babalaba ay galing sa guni-guni ni Julio o totoong panganib. Ngunit ang seryosong tingin ng pamangkin, ito ang magpapatunay na hindi siya nagbibiro. Magmula noon hindi niya na hinayaan si Julio na mag-isa sa labas, lalo na kapag nag-uumpisa ng dumilim. Isang gabi na malakas sa tag-ulan, parang galit ang kalangitan. Biglang nagising si Gladys dahil sa ragasan ng hangin sa bubungan at ang sunod-sunod na kalansing ng bintana. Ang ilaw ay kidlat, panandali ang nagpapatingkad sa silid. Nang silipin niya si Julio, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Walang laman ang higaan. Tumakbo si Gladys palabas ng kwarto. Halos madapa. Tinawag si Lina. Ate, gising! Wala si Julio sa kwarto niya! Hinalughog ang buong lugar. Sa ilalim ng hagdan nakita nila si Julio. Nakaluhod sa sahig. Hindi man lang natatakot sa ingay ng ulan. Nakatitig sa kawalan at parang may kinakausap sa isang huling pagkakataon. Julio, nakalika nga dito. Anong ginagawa mo dyan? Bumaling si Julio sa ina. Sa liwanag ng kidlat, nakita ni Gladys ang isang kakaibang ngiti sa labi ng anak. Nay, aalis na daw po siya. Sabi niya salamat po kasi lagi ako nakikinig eh. Pero ang sabi niya din, wag daw po mag-alala. Babalik daw po siya. Niyakap ni Gladys ang anak ng mahigpit. Kinabukasan sa kabila ng pag-aalangan ni Lina, dinala ni Gladys si Julio sa simbahan. Pinabasbasa ng anak. Ngunit alam ni Gladys sa sarili na hindi lang basta imahinasyon ng anak ang mga nagaganap. May katotohanan, may humahatak at may nagmamanman sa likod ng mga nakikita ni Julio. At sa puso ng isang ina, daba niya na hindi ito basta isang simpleng laro ng isipan, kundi isang lihim na koneksyon. Lumipas ang ilang taon at tumungtong na ng 15 taong gulang si Julio. Sa edad na ito unti-unting nagbago ang diskarte. Natutong itago ang kakaibang kakayahan. Hindi siya basta-basta nagsasalita tungkol sa mga nakikita, lalong-lalo na sa paaralan. Itinago ang hiwaga sa likod ng pagiging seryoso. Ayaw nang mapag-usapan o pagtawanan. Tahimik lang si Julio sa klase. Tumatanggi na makipagkaibigan. Ngunit para kay Julio hindi siya kailanman mag-isa. Palagi pa rin nararamdaman ang mga presensya sa paligid. Mga aninong nakatayo sa sulok ng silid. Mga bulong na umaalpas sa gabi at mga malamig na hangin dumaraan kahit sarado ang bintana. Isang umaga habang nag-aalmusal, tinanong si Julio ng kanyang tiyahin. Julio, gusto mo bang sumama sa akin ngayon? Wala kang pasok, di ba? Para hindi ka mabagot dito sa bahay. Sige po, tiya. Gusto ko rin makakita ng ibang tanawin. Ang opisina ni Tia Lina nasa lumang gusali ng munisipyo sa bayan. Isa itong 2 palapag na konkretong istruktura. Sa likod nito, isang napakalaking balete na matagal nang nakatayo roon, tila isang bantay. Ang sabi ng matatanda,
May mga kaluluwang namamahay sa lugar na ito, pero pinagtatawanan lang ito ng mga empleyado sa lugar. Pagpasok sa opisina, kagad napansin ni Julio ang hindi pangkaraniwang lamig. Hindi ito nagmumula sa anumang teknolohiya. May kasamang kilabot at bigat sa dibdib. Tahimik siyang umupo sa gilid habang nag-aayos ng papeles ang tiyahin. Ilang minuto lang ang lumipas. Biglang naningkit ang mata ni Julio at napatingin sa dulo ng hallway na halos walang ilaw. May isang batang lalaking nakatayo roon. Maputla. Nakangiti ng pilit. "Tiya, may bata po sa dulo." "Anong bata, iho? Wala naman na. Baka guni-guni mo." Parang yung ngiti niya pilit eh. Hindi siya masaya. May kasamang matangkad na lalaki sa likod niya, tiya. Dahil seryoso ang boses ni Julio, napalingon si Lina pero wala siyang nakita sa lugar. Tanging sikat ng araw na dumadaan sa bintana. Nanginginig ang boses niya nang tanungin si Julio. Anong itsura nila? Ipaliwanag mo nga sa akin." "Yung bata po parang madumi. May malalim na sugat sa noo. Parang nabagok eh. Yung lalaki naman, nakaitim na damit. Ang mas nakakatakot, tiya, wala po siyang muka. Puno lang ng dilim eh." Hindi na kumibus si Lina. Ang balikat niya ay nanigas. Subalit ng mga sumunod na araw, hindi na muling sumama si Julio sa opisina. Sa halip, pinaliwanag sa ina ang nakita sa opisina ng tiyahin. "Nay, may nakita po ako sa opisina ni tiya. Bata at lalaki ang sabi nila. Hindi daw po sila pinayagang umalis doon." "Anak, baka nagkamali ka lang ng tingin. Baka anino lang ng balete sa likod." "Hindi po, Nay. Tinanong ko si Tia Lina nung gabi. Ang sabi niya pinatay daw dati doon ng mag-ama. Matagal na." Napahinto si Gladys. Ang hangin ay nagbago ng direksyon. Hindi na siya nagsalita pa. Ngunit ang bigat ng katotohanang binitawan ng anak nagbigay ng matinding takot sa kanila. Dumating ang mga gabi na hindi makatulog si Julio. Sa tuwing ipipikit ang mga mata, nakikita ang mag-ama nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Para bang may gustong sabihin. Paminsan pa naririnig niya ang iyak ng bata. Tulungan mo kami. Paano ko naman kayo matutulungan?" Bago pa siya makasagot, naglaho na ang mga ito. Nang sabihin ni Julio sa ina, hindi na nagdalawang isip pa. Kinaumagahan dinala siya ni Gladys at Lina sa bahay ng isang kilalang albularyo sa kabilang lugar, si Casimyon. Ang bahay ni Casimyon ay nasa gitna ng kakawyan, malapit sa ilog. Pagdating ay kagad silang pinapasok sa loob. Pinaupo si Julio sa gitna ng silid habang nag-aayos ng mga gamit ang matanda. "Matagal na kitang naririnig, iho. Ikaw ba si Julio, anak ni Gladys?" "Opo, ako nga yun." "Matagal mo na bang nakikita ang mga yon?" "Simula po nung maliit pa ako eh." "Hindi ka nag-iisa. May dugo kayo ng mga nakakakita. Ang ina mo, may kakayahan din, pero pinili niyang isara ito." Natahimik si Gladys. Hindi niya inasahang mababanggit ito ng albularyo. Totoo, nung bata pa siya, nakakaramdam din ng presensya, pero pinili niyang wag pansinin. "Ang kakayahan mo, Julio, ay hindi sumpa. Regalo ito pero may kapalit. Ang mga nakikita mo ay mabuti, pero meron ding masama.
Kaya kailangan mong matutong magtanggol ng iyong sarili. Kinuha ni Casimyon ang isang maliit na dignum, isang kwintas na may ukit at orasyon. Isinabit sa leeg ni Julio. May dasal itong pananggalang. Huwag mong aalisin kahit kailan. Kapag may lumapit na nilalang, huwag kang matatakot. Kaibigan mo ang mabubuti, pero iwasan mo masasama. Tandaan mo, hindi lahat ng patay ay humingi ng tulong. May ilan, naghahanap ng kadamay, naghahanap ng kapalit. Nang gabing iyon, nakauwi sila na may halong takot at pag-asa. Si Julio naman, unti-unti nang nagsisimula na tanggapin ang kakayahan. Isang gabi habang bumubuhos ang ulan na parang walang katapusan, nagising si Julio sa kaluskos at kalabog sa bubong. Akala niya ay pusa lamang. Ngunit nang marahang sumilip sa bintana, napatigil ang hininga. May nakatayo sa labas, isang matandang babae, baluktot at payat. Basang-basa sa ulan, nakatitig ng diretsyo sa kanya. Ang mga mata nito ay putlang-putla, nawari ay humihingi ng tulong. Napatakbo si Julio sa kwarto ng ina, nanginginig. "Nay, gising, may tao sa labas." "Matandang babae, nakatingin po sa akin eh." Agad silang lumabas. Nagmamadali ngunit walang nakita. Tanging mga patak ng ulan at lagaslas ng tubig sa kanal. Kinabukasan habang nasa tindahan si Gladys, narinig niya ang usap-usapan. Sinabi ng kapitbahay na namatay ang matandang si Aling Marita, ang matandang nagbebenta ng gulay sa palengke. Ang gabi ng pagkamatay ng matanda, kaparehong gabi na nakita siya ni Julio. Doon nagbago ang lahat. Unti-unti nang nakilala si Julio sa kanilang baryo. Hindi na lang bilang batang may guni-guni, kundi bilang isang batang nakakakita. Sa simula ay may pangungutya. May malalim na takot pero hindi nagtagal. Nagbago ang pagtingin. May mga taong lumalapit na rin. Mga magulang na may anak na nilalagnat na hindi maipaliwanag. Mga kapitbahay na binabangungot gabi-gabi. O kaya naman nawalan ng bagay na tanging ang patay lang ang nakakalam. Hindi man alam ni Julio kung paano, ngunit sa bawat paghawak niya sa may mga karamdaman, tila may dumadaloy na init mula sa mga palad. Umaalis ang bigat sa katawan ng pasyente. Madalas na siyang makipag-usap sa mga kaluluwang ligaw, mga bata, matanda, o minsan mga nilalang na walang muka at nakaitim, na tila ba bahagi na ng kadiliman. Hindi lahat mabait, ngunit sa loob ng mga taon, natutunan niyang pagyamanin ang katangian. Alam niya kung alin ang dapat kausapin at kung ano ang dapat iwasan, at kung kailan ang kailangang tulungan sa pagtawid. Sa lahat ng presensyang ito, nanatili ang isang tapat na anino. Si Kiko ang unang kaluluwang naging kaibigan niya mula pagkabata. Hindi to umaalis at parang isang tapat na bantay sa likuran ni Julio. Tahimik na nagmamasid sa bawat hakbang niya. Isang hapon, habang nakaupo si Julio sa ilalim ng mangga, kung saan nagsimula ang lahat, tinanong niya ang kaibigan. "Kiko, matagal na tayo magkasama. Bakit hindi ko pa umaakyat sa langit? Hindi mo ba gusto doon?" Hindi pa pwede, kaibigan. May inaantay pa ako. Pero kapag natulungan mo silang lahat, baka makita mo ang dapat mong makita. Baka makaalis na rin ako. Ngumiti si Julio. Misteryo ang sagot. Hindi alam ang eksaktong ibig sabihin ni Kiko. Pero kahit na ganun, nararamdaman ni Julio na hindi siya kailanman nag-iisa.
Sa huli, ang kakayahan ni Julio ay hindi lamang tungkol sa pagtulong sa mga nabubuhay, kundi tungkol din sa pagtupad sa isang misyon. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pagkikita nila ni Casimyon. Unti-unting nakasanayan ni Julio ang kakaibang mundo. Sa bawat araw, natututo siyang makilala ang mga presensyang dumaraan sa paligid, mga kaluluwang malambing, malulungkot, at kung minsan puno ng galit at pag-iiganti. Ngunit isang gabi, isang hindi pangkaraniwang nilalang ang dumating. Ito ang unang pagkakataon na humiwalay ang takot at pangamba kay Julio. Madaling araw noon, si Julio ay nakahiga. Subalit gising na gising dahil sa nakakamanghang katahimikan at kakaibang lamig ng paligid. Nagbukas ang bintana. Tila may marahang nagbukas. Sa liwanag ng maputlang buwan, may isang mabigat na anino ang nakatayo sa may gilid ng kama. Isang lalaki, matangkad at payat, nakasuot ng kulay itim na lumang damit. Ang muka ay natatakpan ng usok. "Sino ka? Bakit ka nandito?" Walang sumasagot. Naramdaman ni Julio ang bigat ng presensya nito. Parang nagpapaalam ang kanyang kaluluwa. Ang hangin sa silid, wari huminto. Ang ilang ilaw na kandila sa tabi ay biglang napundi. Hindi mo dapat binuksan ang daan. Naupo si Julio, basang-basa ng lamig. "Anong ibig mong sabihin? Wala naman akong binubuksan ah." Pinayagan mo silang makita ka. Sila na nasa ibang panig. At ngayon, makikita ka na rin ang lahat. Kasama na sila. Pagkasabi nito, naramdaman niyang gumapang ang anino. Mabigat, sobrang lamig, at parang may amoy na nabubulok na kahoy. Pinapato yung dugo. Napasigaw siya sa kauna-unahang pagkakataon. Sigaw ng purong takot. Kagad pumasok sina Gladys at Lina sa kwarto. Nagmamadali at may dalang ilaw. Ngunit pagpasok nila, wala kahit na anino ang nakita. Si Julio ay nanginginig, basang-basa ng pawis at halos hindi makahinga. "Anak Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" May dumating po lalaki. Wala pong muka. Nakakatakot po, Nay." Nagkatinginan si Gladys at Lina. Alam nila na hindi ito imahinasyon ni Julio. Nang mga sumunod na araw, nagbago ang kilos ni Julio. Madalas siyang tulala. Minsan bigla na lang mapapatingin sa kisame. Minsan habang kumakain, sa kalagitnaan ng tahimik na hapunan ay bigla siyang nagsasalita. "Nandito po siya. Sa likod po ni Tia. Nakatingin po siya kay Tia." Para bang tumigil ang mundo. Napabitiw si Lina sa hawak na kutsara. Ang tunog ng pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa kusina. Sino, Julia? Sino ang nasa likod ka? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi na ako makahinga sa mga sinasabi mo. Sabihin mong nagbibiro ka lang." "Totoo po, Tia, hindi ako nagbibiro. Yung lalaking itim, gusto niyang may sumama sa kanya." Kinagabihan, nakarinig sila ng malakas at mabigat na yabag sa bubong. Akala ni Gladys hayop lamang, pero nang buksan ng ilaw, nakita nila ang aninong dumaan sa labas ng bintana. Isang anyong tao, ngunit sobrang bilis. Hindi humahakbang, kundi dumudulas lang sa hangin, parang naghahanap ng kukunin. Kinabukasan sa unang sikat ng araw, dali-daling pumunta si Gladys kay Casimyon. Halos hindi makahinga nang makarating sa kubo ng matanda. "Casimyon, tulungan niyo po kami. May sumusunod sa anak ko eh. Hindi karaniwang kaluluwa."
Tahimik lang ang matanda. Nakaupo siya sa silya. Tumatango. Ang mga mata ay nakapako sa malayo na parang may nakikitang kakaiba. Hindi mo na kailangan pang ibahagi. Naiintindihan ko na. Nararamdaman ko siya. Ang ginaw at ang amoy ng dilim na dala niya. Isa siyang nilalang na may matinding kasamaan. Hindi ito basta nagpapakita kung hindi naaakit sa liwanag ng may kakayahan. Ano po ang dapat naming gawin? May pangontra po ba sa ganyan? Hindi niyo siya kayang itaboy sa dasal lang. Masyadong malakas ang galit niya. Kailangan si Julio mismo ang humarap, ngunit hindi para makipaglaban. Paglipas ng isang araw, dinala nila si Julio sa bahay ni Casimyon. Hinanda ng matanda ang mga kasangkapan. Sa gitna ng silid, pinaupo si Julio. Julio anak, makinig ka. Ang nakikita mo ay hindi ordinaryong kaluluwa. Isa siyang maligno na kumukuha ng lakas mula sa pagdududa at takot ng tao. Kung papayag ka, papalitan ka niya ng anyo at papasukin ka niya. Pero paano ko po siya malalabanan? Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pagtanggap at kapayapaan. Tandaan mo, ang liwanag na nasa loob mo, ang purong puso mo, ito ang kinakatakutan nila. Pumikit si Julio sa sandaling yun. Naramdaman niya muli ang malamig at mabigat na presensya. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. Nag-iwan ng matinding amoy ng sunog na posporo. Wala kang karapatang manatili sa gitna ng buhay at patay. Hindi ko pinili ito, pero hindi rin ako tatakbo. Kung kukunin mo ko, haharapin kita. Muling kumidlat sa labas. Sa sandaling ito nakita ni Casimyon ang isang maitim at makapal na usok. Pumapalibot kay Julio. Animoy sinusubukang sundutin at pumasok sa katawan ng binata. Mabilis niyang sinabuyan ng langis. Nagdasal ng orasyon. Punong-puno ng puwersa si Casimyon. Kaso nga lang hindi umalis ang anino. Sa halip nagbago ang paligid sa isipan ni Julio. Ang hangin ay umikot. Ang liwanag ng kidlat ay tumama sa mukha ni Julio. Sa gitna ng dilim, may nakita siyang imahe. Isang babae na kamukha ni Gladys. Umiiyak sa gitna ng kakawyan. May dugong dumadaloy sa noo. Nanay, siya ba yun? Hindi. Hindi si Nanay Gladys to. Anak, ako ang tunay mong ina. Wala nang iba. Nanginginig si Julio. Nakita niya ang babae sa loob ng isipan. May hawak na sanggol. Umiiyak. May lalaking nakaitim na kumukuha sa kanila. Pareho ng lalaking nakita niya sa munisipyo. Hindi to guni-guni. Wala siyang kinalaman sa babaeng nakita mo. Julio, pinapakita ng nilalang ang pinagmula ng dugo mo. Ang dahilan ng iyong liwanag at ang lalaking itim na nakita mo ay ang iyong ama. Hindi siya karaniwang tao, kundi isang albularyo na nasiraan ng loob. Isang taong ginamit ang kakayahan sa masama. Kaya ikaw, Julio, may dugong tagakita at tagapagpatawid, pero may lamat. Natahimik ang lahat. Tanging hininga ni Julio ang maririnig. Hindi niya maunawaan kung bakit siya nakakakita. Ang liwanag ay nasa kanya. Ngunit ang dilim, nagmula rin sa kanyang pamilya.
Pagkatapos ng ritual, bumalik ang katahimikan, ngunit alam ni Julio na hindi pa tapos ang laban. Sa mga sumunod na gabi, binabagabag pa rin siya ng aninong itim. Subalit ngayon hindi na siya natatakot. Sa halip nakaupo lang siya sa harap ng altar tuwing gabi. Nagdarasal, pinapanatiling nakakabit sa leeg ang dignum na binigay ni Casimyon. Nang sumunod na umaga, sinabi ni Casimyon, Tapos na ang unang pagsubok. Hindi lahat ng nakikita ay pinagpala. Pero ikaw, tinanggap mo ng walang takot. Yan ang simula ng iyong pagkagising bilang tunay na albularyo. Tumango si Julio. Sa kabila ng mga naranasan, ang mga kamay ay may bagong init. Isang lakas na hindi maipaliwanag. Makalipas ang ilang araw, nagsagawa si Casimyon ng isang sagradong ritual sa liwanag. Isang seryosong paraan upang tulungan si Julio na hubugin at kontrolin ang kakayahan. Sa harap na nag-iisang apoy ng kandila, tinuro ng matanda ang mga matatag at sinaunang orasyon na dapat bigkasin kapag nakakakita ng mga nilalang. Binigyan din siya ng bagong anting-anting, isang maliit na batong puti, bilang pandagdag sa kanyang proteksyon. Huwag mong kakalimutan, ang liwanag na yan ay hindi lang proteksyon. Ito ang iyong gabay, ang tulay mo sa kabutihan. Huwag na huwag mong gagamitin sa kasamaan. Piliin mo ang tama. Tumango si Julio. Hampas ng hangin ang tanging sagot. Simula noon, nagsimula siyang makakita ng mas malinaw at detalyado. Hindi na lamang mga anino o tinig, kundi mga kaluluwang may pakiusap na nagliliwanag. Mga nilalang na naipit sa pagitan ng mundo ng buhay at patay. Nag-aantay lamang ng tulong. Marami sa kanila ay humihingi ng dasal. Ang iba naman ay gustong magpatid ng mensahe. Minsan habang naglalakad siya pauwi, biglang may humarang na batang lalaki. Maputla, basa ang damit, malamig ang tingin, tila inalis sa nagyeyelong tubig. Kuya, sabihin mo sa nanay ko, hindi ko sinasadyang mahulog sa sapa. Sabihin niyo din po, mag-iingat siya palagi. Paglingon ni Julio, wala na ito. Tanging ang tumitibok niyang puso at ang basa na damuhan ang naiwan. Kinabukasan narinig niya ang mga tsismisan. Isang bata ang nalunod sa sapa. Hindi na rin natagpuan ng bangkay. Kinilabutan siya. Alam ni Julio na kailangan niyang kumilos. Lumapit siya sa ina ng bata at sa pagitan ng pag-iyak at pagdududa, sinabi niya ang lahat ng gustong sabihin ng kaluluwa. Makalipas ang isang araw, natagpuan ang bangkay ng bata, eksaktong lugar na itinuro ni Julio. Mula noon, nagsimulang luminaw ang tingin ng mga tao sa kanya. Kung dati ay kinakatakutan, ngayon naman ay may halo ng paghanga, paggalang at pag-asa. Subalit sa kabila ng lahat, alam ni Julio na malayo pa ang tatahakin. Anak, siguro nga hindi sumpa ang kakayahan mo. Baka regalo talaga yan. Isang misyon. Napangiti si Julio. Tumingin sa kalangitan na may bagong tiwala sa sarili. Oo nga, Hunay. Pero minsan nakakatakot din po. Pero sa lahat ng mga nangyari, marami po ako natutunan. Palagi mo lang tatandaan, regalo yan, anak. Madalas may kasamang takot at sakripisyo. Pero kung ginagamit mo para sa kabutihan, hindi ka kailanman maliligaw. Hindi ka mag-iisa. Lumipas ang mga buwan matapos ang insidenteng iyon.
Unti-unting natutunan ni Julio na tanggapin, kontrolin ang kakayahan. Sa tulong ni Casimyon, naunawaan ang mga lihim na orasyon, panalangin, ritual, kahulugan ng mga pangitain na kanyang nasasagap. Hindi na siya basta nakakakita lamang, marunong na siyang makinig, marunong magbigay ng solusyon. Isang gabi, dumating si Casimyon sa kanilang bahay, dala ang isang tela ng sakon na may lamang mga tuyong dahon, gintong dilaw na langis, isang peraso ng papel na may nakasulat na sinaunang orasyon. Julio, panahon na para ganap mong subukin ang sarili mo. May isang pamilya sa kabilang baryo na nangangailangan ng tulong natin. Ayon sa mga kapitbahay nila, ilang gabi silang ginugulo ng nilalang. Isang ligaw na kaluluwa na naghahanap ng kasama. Wala nang gustong lumapit doon. Alam kong kaya mong harapin ito. Napatingin si Julio kay Gladys, na kagad namang nanigas ang katawan sa takot. Casimyon, baka delikado para sa anak ko. Hindi pa siya sanay sa... Hindi pa natapos ang pagsasalita ni Gladys, sumabat na si Casimyon. Gladys, ang ganitong kakayahan kapag hindi ginamit, unti-unting lumalabo at pinapasok ng takot. At kapag lumobo, humihina ang kaluluwa. Hayaan mong gawin niya ito, hindi bilang pagsubok, kundi bilang pagtanggap ng kanyang tadhana. Huminga ng malalim si Julio. Hinarap ang takot at tumango. Sasamahan ko po kayo, Casimyon. Kailangan kong gawin to, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Madilim at tahimik ang daan patungo sa kabilang baryo. Tanging liwanag ng malit na gasera at sinag ng buwan ang tanglaw. Habang naglalakad, naririnig nila ang tahol ng mga aso sa malayo. Casimyon, ano pong nilalang yung nanggugulo dun? Nararamdaman ko yung bigat ng lugar eh. Ang sabi ng mga residente, may multo daw na lumilitaw kapag gabi. Pero hindi lahat ng multo ay halimaw. Ang iba ay kaluluwa na hindi matahimik na naghahanap ng huling pagkakataon. Pagdating sa bahay ng pamilyang tumawag, nakita nila ang isang batang babae ang nakaiga. Maputla at nangihina. Nasa gilid ang ina, umiiyak at halos hindi na makakibo. Casimyon, tulungan niyo ho kami. Laging ginugulo ng kakaibang nilalang ang anak ko. Tuwing gabi nanginginig siya. Nagigising na parang may kausap. Parang inaakit ho siya. Lumapit si Julio sa bata. Nang hawakan ang kamay nito, biglang sumakit ang kanyang ulo. Kumalat ang ginaw sa mga braso. Parang may dumaan na hangin sa loob ng bahay. Malamig. Mabigat. May dalang malungkot na boses. Hindi ko sinasadya. Kinikinaw ako. Mag-isa ako. Napaigtad si Julio. Tumayo siya at napatingin sa pinakamadilim na sulok ng bahay kung saan may anino na gumagalaw. Wari ba ay nagtatago? Casimyon, nandito po siya sa may sulok. Kalma Julio, huwag ka matakot. Gamitin mo ang liwanag. Tandaan mo ang tinuro ko. Huwag mo siyang tatakbuhan. Kinuha ni Julio ang pulang tela na may dignum. Itinaas. Marahang binigkas ang orasyon sa wikang Latin. May otoridad na hindi karaniwan sa isang binata. Malamig na hangin ang naganap. Unti-unting humina, tila sinasakal. Lumitaw sa dilim ang hugis ng babae. Maputla. Nakayuko at nanginginig sa kalungkutan.
Hindi ko sinasadya. Namatay ako mag-isa sa lamig. Akala ko, anak ko yung tinatawag ko. Gusto ko nang yakap at nang makakasama. Lumapit si Julio. Nanginginig ngunit matatag. Dahil alam niyang hindi to maligno, kundi isang ina na malungkot. Hindi mo na kailangan matakot. Hindi siya ang anak mo. Magpahinga ka na at tumawid ng payapa. May magdarasal para sa'yo. Sa mga salitang yun, parang may pumunit sa hangin. Ang malamig na simoy ay naging banayad. Unti-unting nagliwanag ang kaluluwa ng babae bago tuluyang naglaho. Napahinga ng malalim ang bata. Nang idilat nito ang mga mata, malinaw at maaliwalas na muli ang kanyang tingin na para bang walang nangyari. Casimyon, tapos na po. Ngumiti ang matanda, punong-puno ng pagmamalaki. Oo. At simula ngayon, hindi ka na lang basta nakakakita, Julio. Isa ka ng tagapamagitan. Isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Kinabukasan kumalat sa baryo ang balita. Ang batang nilalapitan ng multo, gumaling na parang walang nangyari. Ang albularyo't at ang batang alagad ay nagtagumpay. Ngunit ilang linggo ang lumipas, dinapuan ng matinding karamdaman si Casimyon. Dinalaw ni Julio araw-araw, dinadalhan ng tubig at prutas. Pero alam ni Julio sa kanyang sarili, malapit na ang hangganan ng matanda. Isang hapon habang mahina na ang sikat ng araw, tinawag siya ni Casimyon sa tabi ng banig. Julio, ang kakayahan ay hindi para ipagyabang o magpakita ng galing. Ito ay responsibilidad. Palagi mong tatandaan yan. Ang mga espiritu ay marunong magparamdam sa mga may mabigat na puso. Ang tungkulin mo ay pakinggan sila ng buong puso at hindi husgahan. Casimyon, sino magtuturo at gagabay sa akin kapag nawala ka na? Ngumiti ang matanda. Mahina ngunit payapa ang mga mata. Hindi naman ako mawawala. Sa bawat usok ng insenso mo, sa bawat pagdarasal sa gabi ay naroon ako. Ako ang proteksyon sa kabilang panig. Kapag may nilalang na hindi ka kayang patahimikin, tawagin mo lang ako. Sasagutin kita. Ilang araw ang nakalipas sa payapang paraan. Pumanaw si Casimyon. Nang ililibing dumalo ang halos buong baryo. Sa gitna ng libing habang nakayuko si Julio sa harap ng nicho na gawa sa bato. Naramdaman niya ang malamig, ngunit banayad na dampi ng hangin na tila bulong ni Casimyon. Huwag kang mag-alala. Nasa iyo ang liwanag. Magmula noon, si Julio na ang luminga, kumalinga sa mga may karamdaman. Sa umpisa, mga simpleng sakit lamang, lagnat, pilay o sakit ng tiyan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, dumarami ang lumalapit sa kanya. Mga inaalihan, binabangungot o ginugulo ng hindi nakikitang nilalang. Hindi siya naniningil ng pera. Sapat na sa kanya ang dasal ng mga pasyente at ang tahimik na pagpapasalamat ng mga pamilya. Sa bawat gabi na may nagrereklamo ng kakaibang ingay, siya ang tinatawag, ang huling pag-asa. At sa bawat batang umiiyak na may kausap, siya ang tinuturo. Unti-unti tinanggap siya ng mga tao, kinilalang manggagamot ng kaluluwa ng baryo. Taon nang lumipas,
Si Julio ngayon ay nasa edad 55. May kulay abo na ang buhok. Ngunit matalas pa rin ang tingin. Isang kilalang albularyo hindi lamang sa kanilang baryo, kundi maging sa karatig lugar. May dumadayo pa sa ibang bayan upang magpatingin sa kanya. At sa bawat gabi, kapag ang baryo ay muling tahimik, maririnig ang mahinang pagbigkas ng isang dasal mula sa isang matandang manggagamot na minsang batang takot. Ngunit ngayon, naging liwanag ng mga tao, naging tagapamagitan, naging tagapagligtas. Ito ang kwento ni Julio kasama ng kanyang maestro na si Casimion. Haplas konsagradong langis, mga kabayan. Ito yung oil na galing pa sa Negros. Konsagrado, mga kabayan, meaning may pasbas. Hindi para sa ginagamit yung haplas konsagradong langis. Ito, mga kabayan, para to sa may pilay, masasakit na bahagi ng katawan, usog, nalamigan, sakit ng ulo, lalong-lalo na ngayon, panahon ng taglamig. Kahit yung mga sakit na nanunot sa dulo ng daliri, yung mga pangangalay, pwedeng-pwedeng gamitin ang ating haplas konsagradong langis bilang pamahid sa katawan. At hindi lang sa katawan, kabayan, if ever may magamit kayo sa Lika merchandise, pwede nyo lagyan ng oil once a week. Then patuyuin nyo sa sinag ng araw para nakokonsagra, nababasbasan, mas lumalakas ang gamit. Gawa yan sa one-eyed na baon ng nyug, kaya amoy coconut yan, mga kabayan. Pwede sa lahat ng edad. Again, sobrang daming bumibili nito araw-araw, mga kabayan. Pasensya na kung na out of stock tayo madalas. Pero ngayon, for sure, meron tayong stocks. Kung interesado ka, kabayan, i-visit mo na kaagad ang shop ng Lika merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.